Okay, bago ka po umupo, wag muna po kayo umupo. Okay? Can we all stand? And let's give a fist bump. No? At least 7 katao na malapit sa'yo. Okay? I-fist bump mo siya. Yan. Kung nakikita mo yung kaibigan mo, nandyan ngayon yung kaibigan mo, pwede mo ba siyang yakapin na maigpit? Yan. Wag po sa leg, wag sa leeg. Sa balikat lang. Yan, sa balikat. Okay, yakapin mo nandyan yung kaibigan mo. Sabihin mo sa kanya, I'm glad that you are here. I'm so glad, I'm so happy you are here. Hallelujah. Sige lang. Okay, fist bump mo. Yakapin mo kung meron kang gustong yakapin. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kung pamilya mo, okay lang. Alright. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Iba po talaga sa pakiramdam kapag nasa tahanan ka ng Diyos. Yes. No? Ang gaang sa pakiramdam. Bagamat maaaring iba po sa atin ay pumunta rito na merong bigat. No? Meron pong dinadala dahil may pinagdadaanan. Pero nung umawit ka kanina, naniniwala ako yung bigat sa kalooban mo, kinukuha na ng Panginoon. Amen? Sa totoo lang, kayo na habang nag-worship tayo, sabi ko, Lord, pwede na kaming umuwi. Totoo po. Ako po talaga sobrang na-revive at nag-breakthrough. Ewan ko sa katabi mo kung nag-breakthrough siya kanina. Di ba sarap mag-worship, no? Ewan ko po sa inyo, no? Ako po, every time na umaawit po ako, marami pong pinapaalala sa akin. Ramdam na ramdam ko yung kanta. No? Nauunawaan ko siya na, totoo, Lord, totoo nga, Panginoon. Kung ikaw ang higit sa lahat, Lord, kung pagkakatiwalaan lang kita, Lord, no? Lord, magiging maayos din ang lahat. Ang sarap umawit sa Panginoon. Amen? No? Habang itinataas mo ang Lord sa'yo, sa buhay mo, sino po dito yung habang dinadakila mo si Lord, minamagnify mo si Lord, no? Habang nakataas ang kamay mo, yung mga dinadala mo sa buhay, yung mga problema mo lumiliit. Bakit? Kasi yung puso mo, yung mata mo, nakasentro na sa Panginoon eh. At alam natin na kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba doon? Walang malaking problema na hindi kayang solusyonan ng Diyos. Tama po ba doon? No? Kaya sabi ko, Lord, it's not about us. It's all about you, Jesus. We are here to worship you. That's our goal, to worship the Lord. Kung hindi ka nakapag-worship, you miss the whole point. Amen. That's the reason kung bakit tayo nag-gather eh. To worship God. Tama po ba doon? Sama-sama po tayong nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon. Amen. Good morning po sa lahat. Pakisabi sa katabi mo, good morning. Sa kabila, batiin mo siya, baka magtampo. Okay, malapit na po tayong matapos sa ating pong series. Mga 5 buwan na lang. Yung series po natin sa Psalms 23. Ito po yung sinulat po ni Haring David. Nung siya po ay may pinagdadaanan, siya po ay tumakas sa kamay ni Saul at pinaghahanap siya, hindi para i-promote, kundi para patayin. So sa kanyang pinagdadaanan na kalungkutan, dito niya na isulat yung Psalms 23 na the Lord is my shepherd. Na kilala nga na famous chapter sa buong Bible. Kasi marami pong mga Kristiyano po ang talagang memorize po ito. Life verse po nila to. At mini-meditate po nila. Every time na may pinagdadaanan sila, every time na natatakot sila, every time na nakakaramdam sila ng kakulangan, no? Nire-recite po nila itong the Lord is my shepherd. I don't know about you, pero sino po dito sa inyo ang kabisado mo, ang memorize mo? No, recited mo yung Psalms 23. Taas nga ang kamay na recited, memorize mo ang Psalms 23. Okay? Wow. Alright. Sige po. Pero may natutunan na po ba tayo sa mga nakaraang linggo na pinag-usapan po natin? No? Marami po ba tayong na-receive kay Lord? Okay, so wag na po natin patagalin pa. Punta na po tayo sa mensahe ng Panginoon. Good morning po sa inyo. Tuloy po natin kasi po last week, pinag-usapan po natin yung through the valleys, na sabi doon ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Okay? Because your rod and staff, they comfort me. Sabi na, Pastor, kulang yata putol yun. Kasi po, itong rod and staff na pag-uusapan natin, ay kailangan niya talaga ng sobrang paliwanag para maintindihan natin. Kasi meron siya sinisimbolohan eh. Meron siya nire-represent. May metaphor po ito eh. Pagka nagkulang tayo sa paliwanag, magkakaproblema po tayo. Sayang. No?
kung bakit nga naman ang shepherd ay merong rod and staff. Ano po yun? Para saan po kaya yun? Kaya dito po natin pag-uusapan. So our topic for today is entitled Rod and Staff. O yan, si Mama Rod. Si Rod and Staff. Okay? Basahin muna po natin, balikan po natin ang Psalms 23. I hope na every time po natin binabasa po ito, nare-retain po ito sa ating isipan, sa ating puso, at nagiging ano na po natin to laman ng ating buhay. Okay, sabi yan, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still water. Ano pa? He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yeah, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because your rod and your staff, they comfort me. Okay, your rod and staff, they comfort me. Gusto ko pong ipakita po sa inyo yung picture po ng rod at nung staff. No? Ano po ba ang itsura po nito, larawan po nito? Pwede bang pakita, Ivy? Yan po ang rod at yan naman po ang staff. Okay? Pag sinabing rod, medyo maikli lamang po siya. No? Short, heavy club-like device. At yung staff naman, longer and thinner with a hook or crook at one end. Meron siya, nakita niyo tawag doon. Ayun, kalaykay o kawit. Okay, may pang ano siya. No? Yes, yun po ang tawag doon. May pangkawit po siya. So, ito po ay dalawang klase ng sticks. No? At kaya kailangan ito ng sobrang explanation po. No? Ano po ba ang rod? What's a rod and a staff? Saan po kaya ito sumisimbolo? At ano po kaya ang benefits nito sa tupa? Okay? Ang talakayan po natin ay sa pagitan po ng pastol at ng tupa. Huwag po tayong lalayo po, no? Ano po kaya ang benefits nito sa mga tupa? Ang rod po, kapag katiningnan mo siya, pinag-aralan mo siya, siya po ay defensive tool that used against predators, wolves, lions, na anumang mga ang tawag doon yung mga predators, ano ba sa Tagalog ng predators? Mababangis na hayop na gustong umatake sa tupa o sa kawan, ang rod, ito yung pinang-dedepensa niya. Okay po ba doon? Pinang-poprotekta niya. Nakukuha po natin? So yan po yun sa mga umaatake sa kawan po ng Diyos. So a rod is a tool for guarding and protecting. Okay? Sabi kanina, the Lord is my shepherd. Kung si God ay shepherd natin, good shepherd natin, meron din siyang ginagamit na rod and staff para po sa atin bilang mga tupa niya. Okay, nakukuha po natin? Pero yung rod ng Panginoon, hindi yung panghampas sa'yo. Hindi yung para sa'yo. Okay, nakukuha po natin? Ito po ay defensive tool sa sino mang o anumang umaatake sa iyo, yan po ay pang-protekta. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, hindi yan para sa iyo. No? So, a rod is a tool for guarding and protecting. Bakit? Kasi po, pag pinag-aralan mo ang sheep po kasi ay defenseless. Yes, wala po silang hindi lang sila defenseless. Ang tupa, parang katabi mo, ang tagal kumilos. Mabagal yan. May nakita ka bang tupa na di ba? Parang katabi mo lang. Di ba? Mabagal. At yung pangil niya, hindi matalim. Kaya nga madali po silang silain defenseless po sila. Are you with me? Parang wala pong tao po rito. At ang tupa, madali po silang mabiktima. No? At ang tupa, hindi nila alam kung saan ang kanilang pupuntahan. Okay? Kumbaga, wala silang sense of direction. Kaya sobrang dependent ng sheep sa kanyang shepherd. Are you with me? Andiyan po ba tayo? Now, ang staff naman, tingnan po natin, staff
is a tool for guiding and directing. Yung rod, sabi kanina, ito po ay para sa guarding and protecting. Pero yung staff naman ay ginagamit ng pastol to guide you and to direct you. Kasi bakit? Ang tupa kasi, saan kasi nagpupunta yan. Kaya nga may kwento sa Biblia na tupang naligaw eh. Lost sheep. Okay? Naliligaw. So yung staff ang ginagamit ng pastol para itimon, no, i-guide ang tupa kapag sila ay nawawala sa kanilang direction. Yung kalaykay naman, hindi yan para kalawitin ka na pinarurusahan ka. Kasi minsan ang mga tupa napupunta sa mga matitinik. So ang ginagawa ng pastol, hindi naman siya pwede pumunta doon. Kinukuha niya yung tupa gamit yung kanyang pangkawit. Yung staff po niya. Nakukuha po ba natin to? Nagkakaintindihan po ba tayo? So, ang shepherd gamit niya ay yung rod at yung staff. Ang staff ay ang rod ay hindi para sa iyo. Para sa mga kaaway. Okay, pamprotekta, pambambo, no, panlaban sa mga umaatake sa iyo. Okay? Pero kapag sinabi nating stop, yan po ay para sa atin upang tayo po ay gabayan at bigyan direksyon ng ating Panginoon. Now, what is the meaning of these metaphors? Ano kaya ang meaning ng metaphors na to? Itong rod and staff. Alam niyo po, base po sa pag-aaral ko, okay, kasi hindi naman po tayo nakapunta ng Israel, kaya kailangan natin pag-aralan. Hindi naman tayo nakapag-interview ng mga pastol, mga sabungero lang na meron dito sa Pilipinas. Di ba? So, puro manok lang ang alam. Sa Israel po kasi talagang tupa yung mga inaalagaan. Dito kasi yung mga plantito, yan pong alaga, di ba? Yung mga aso, pusa. Sa kanila po talagang sheep po, mga tupa. So, base po sa pag-aaral, biblically, ang rod po ay nagre-represent sa power and authority. Kasi talagang ay hindi ka uubra, no? Pang-depensa, pang-atake ang rod. So, nandun yung power, nandun yung authority. Ang pastol mo, ang ating mabuting pastol na ating Panginoon, tandaan mo, nasa Kanya yung power at yung authority. Able ang Diyos na ingatan ka. Able ang Diyos na ipaglabang ka. Amin po ba doon? Walang anumang kayang gawin ng kaaway na hindi sa kapahintulutan ng Panginoon. Okay? At ang plano ng Lord sa atin, not to harm us. Tama po ba doon? So, ang ating Panginoon ay may kapangyarihan, may power, at may authority. Okay? Sa kamay ng Panginoon. Ang staff naman ay nagre-represent sa care and compassion. Hindi lang puro tapang, hindi lang kapangyarihan, hindi lang authority. Ang ating mabuting pastol, ang ating Panginoon, ay caring, loving. Tama po ba doon? Mapagmahal po siya. Puno po siya ng compassion, ng habag sa kanyang puso. Punong-puno po yan, nakalagay sa Biblia, na ang laman ng puso ng Panginoon, hindi sama ng loob, kundi habag, compassion. Okay? May power at merong care. Nandiyan po ba tayo? Now, ang tanong doon, sabi kasi ni David, your rod and staff, they comfort me. Paano nagbigay ng comfort? Yun ang kasi ang tanong. Paano nagbigay ng comfort itong rod at itong staff? Tingnan po natin muna. Sa Hebrews chapter 13 verse 20, nakalagay po dyan, Jesus is the, what? The great shepherd of the sheep. At sinabi rin po sa John chapter 10 verse 10, Jesus, sabi po ito, sabi niya, I came so that my sheep will have life and everything they need. Okay? Gustong siguraduhin ng Panginoon. Sa pagpunta niya rito, tayo bilang mga tupa niya, sabi niya, my sheep will have life and everything they need. I am the good shepherd. The great shepherd, the good shepherd, and the chief shepherd. The good shepherd gives his life for his sheep.
Now, bilang mabuting pastol, na sinasabi po rito, the Lord is our good shepherd. Good. Hindi siya harsh. He is good. Bilang good shepherd, ang tanong, paano pinapangalagaan ng Diyos ang kanyang mga tupa? Okay? Paano magbibigay ito ng comfort po sa atin? 5 bagay lang po. Dahil ang Panginoon ay compassionate, dahil ang Panginoon ay caring, dahil ang Panginoon ay merong staff. Ang first point po natin, how does Jesus treat His sheep? Listen to me. If I bring my hurts, Jesus show me compassion. If I bring my hurts, no, Jesus shows me compassion. No? Kung meron kang problema sa pinansyal, broken ka ngayon, nahihirapan ka ngayon, meron kang emotional problem, physical problem, depressed ka, anxious ka, or pakiramdam mo na betrayed ka, no? Merong isang tao o sino man na naging unfaithful po sa iyo, bilang mabuting pastol ang ating Panginoon, nais ng Diyos, bago ka lumapit sa iba, lumapit ka sa Kanya. Amin po ba doon? Ilapit mo sa Panginoon ang lahat ng iyong kabigatan, ang lahat ng iyong dinadala, maging ang iyong pasanin, at sa paglapit mo sa Kanya, hindi Kanya sisigawan. Ang Panginoon, pag lumapit ka sa Kanya, hindi Kanya ida-down, hindi Kanya i-discourage. I-uplift ka Niya, i-encourage ka Niya, at tutulungan ka Niya. Amin po ba doon? Pagagalingin ka ng Panginoon doon sa sugat na meron ka sa iyong kalooban. Bakit? Kasi po napaka-compassionate ng ating mabuting pastor. Pag sinabing compassionate siya, no, meron siyang care. Meron siyang pakialam sa kalagayan natin bilang mga tupa niya. Ang sabi po sa Matthew chapter 9 verse 36, when Jesus saw the crowds, His heart was filled with hatred. Ano po? Compassion. His heart was filled with compassion for them because they were hurting and they didn't know where to get help. They were like sheep without a shepherd. Nung nakita raw ni Jesus ang maraming tao, sabi niya rito, ang kanyang puso ay punong-puno ng habag. Naawa ang Panginoong Jesus. Naawa po ang Panginoon. Kasi nakita niya ang mga tao na sugatan, helpless, confused. Andiyan po ba tayo? No, sugatan po, hindi alam ng mga tao kung saan sila, kung sino makakatulong sa kanila. Amen. No, sabi niya, they didn't know where to get help. Why? Because they were like a sheep without a shepherd. Kasi kapag ikaw, tupa ka at sugatan ka, walang tupa na kaya ng gamutin ng kanyang sarili. Nakuha po natin to. Ang kaya lang makagamot sa tupa ay ang kanyang pastol. So, nung nakita ni Jesus ang maraming tao, sugatan, nahihirapan sa buhay, bigat na bigat sa kanyang kalagayan, nahabag ang Diyos. Nahabag. Puno ng habag ang kanyang puso. Sabihin po nga natin, habag. Bakit? Kasi katulad raw sila ng tupa, ng mga tupa na walang pastol na nangangalaga at nagmamalasakit. They were like a sheep without a shepherd. Iba po kasi pag sinabing compassion, sa sympathy, sa empathy. Di ba meron po yan Merong sympathy, merong sympathy card pa nga nagbibigay, no? Merong empathy, pero ang pinakamalalim yung salitang compassion Tinignan ko yung kaibahan nitong tatlo Yung sympathy, no? Pag sinabing sympathy, sympathy means, I'm sorry you are hurt. Okay? I'm sorry you are hurt. Nasaktan ka. I'm sorry. No?
Pag sinabi namang empathy, it means I'm hurting with you. Yung una, yung sympathy, I'm sorry you're hurt. Pero yung empathy, sabi dito, I'm hurt with you. Kaya nga meron tayong may tatawag na shoulder to cry on, to lean on. Minsan napapasobra lang. Diba? Shoulder to cry on. Kasi bakit? Kasama mo ko sa bigat. Nararamdaman ko yan. Diba? Hindi ka nag-iisa. Pero ganun pa man, hanggang dun lang yon. Okay? Hanggang balikat lang yung kaya niyang ibigay. Hanggang pakikinig lang ang kaya niyang ibigay sa'yo. Pero pag sinabi natin compassion, compassion means, I will do anything to stop your pain. Gagawin ko ang lahat. Huwag ka lang masaktan. Huwag kang manatili sa ganyan mong kalagayan. Kaya nga ang Panginoon, yung compassion niya, yun ang nag-move sa kanya para gawin ang lahat. Sinaktan siya, pinahirapan siya, na kahit ang kanyang buhay, ibinigay ng Panginoon para sa atin magkaroon lang tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Gagawin ko ang lahat para sa inyo, kahit ang kapalit ay ang buhay ko. Ganon pinakita ng mabuting pastol na ating Panginoong Yesus ang kanyang pagmamahal sa tupa. Sa atin. Hindi lang siya nakikinig. No? Hindi lang siya nandyan para magkaroon ng sympathy sa atin. Hindi. Binigay niya ang lahat sa krus para hindi tayo pahirapan, lalo't igit sa pangwalang hanggang apoy ng impyerno. Andiyan po ba tayo? No? So, I will do whatever it takes. Alam niyo po, pag sinabing Christian, it's about giving and serving. Si Lord, nakita mo, binigay niya ang kanyang buhay. Tama? Nakita mo ang Panginoon? Ano po sabi po sa Bible? In Matthew chapter 20 verse 8-28, nakalagay, I came here not to be served, but to serve others and to give my life as a ransom for many. Malinaw po ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon. Hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay. Ganyan po ang marka ng isang totoong Kristiyano. It's about giving and serving. Ang ibig sabihin nito, si Lord, hindi niya na inisip ang kanyang sarili. Selfless. Selfless po ang Panginoon. Ang iniisip niya, tayo. Kahit ang kapakanan, ang kapalit ang kanyang buhay. Ganun po ang nais ng Panginoon maging sa atin. No? Amen po ba doon? No, hindi ang ating sarili, kundi ang kapakanan ng iba. Andiyan ba tayo? No? Kaya kapatid, kung meron kang pinagdadaanan, mabigat na problema, na dinadala mo ngayon, sugatan ng iyong puso, nasaktan ka, anxious ka, depressed ka, lapit ka sa ating Panginoon. Because He cares. He is compassionate God. Amin po ba doon? Caring and compassionate. Pangalawa, ano po yung una? If I bring my hurts kay Jesus, He shows me compassion. Pangalawa, if I choose to follow Him, Jesus leads me in the right direction. No? Kung pipiliin natin na sumunod sa Kanya, hindi tayo ililigaw ng Diyos sa buhay. Hindi niya tayo dadalin sa kasamaan. Kapag nilid tayo ng Panginoon, pinangunahan ng Panginoon ang buhay mo, pakinggan mo to, hindi yan mapapahamak at magiging miserable. Sa katunayan kung bakit nasira ang ating buhay, kung bakit naging miserable ang ating buhay, nabihag tayo ng mga gawa ng kaaway, ng bisyo,
ng mga masasamang gawi. You know why? Kapag ang tupa ay nagmagaling kesa sa shepherd. Sino po dito naniniwala ka, mas alam ng shepherd ang daan kesa sa sheep? Tama? Kapag ang sheep ay nagmagaling, naliligaw. Pero kapag ang sheep ay nagfa-follow, nararating niya yung green pastures. Amen po ba doon? At nais ng Panginoon, kapatid, hindi lang tayo narito para kumanta, umawit, magbigay, kundi makita ng Diyos ng ating mga desisyon, ng ating mga pagpili sa buhay, ay naka-align sa Kanyang kalooban. Upang ang Panginoon, siya po yung manguna po sa atin. At kapag pinangunahan ng Diyos ang buhay mo, hindi yan mabibigo. Yes, hindi ka maliligaw sa buhay. Sino po dito naranasan mo na yung para bang paikot-ikot lang yung buhay mo? Magtatrabaho, tatambay, iinom, makikipagtropahan, bibili ng gusto, paikot-ikot, walang direksyon nga eh. Diba? Yun lang ang buhay mo. Hanggang sa makita mo, miserable ka na adik ka na, hindi ka na makaalis sa mga bisyo. Wala kasi nga, walang pastol eh. Walang pastol sa buhay mo. Walang naglilid sa'yo. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, nakita mo yung purpose. Okay? Kaya nga sabi nga, pinaka-importante, pinakamahalaga na kahit dalawang bagay, yung pinakamahalaga na malaman ng tao. No, yung dapat sineselebrate ng tao, yung kapanganakan niya, at yung dahilan kung bakit siya pinanganak. Yan ang dalawang matinding tanong. Bakit kayo pinanganak? Ang tanong. Okay, masaya tayo, may pinanganak. Pero ang pinakatanong doon, paglaki niya, bakit nga ba ako pinanganak? Bakit nga ba ako nandito? Okay? Kailangan po natin ng mabuting pastol para makita natin yung ganda po ng buhay. Amen po ba doon? No, marami na po ang naligaw, marami na pong buhay ang nasira kasi pinangunahan sila ng ibang tinig. Hindi ng pastol, maaaring tinig ng ibang tao. Tinig ng mga kaibigan. Tinig ng iyong kalooban. Bakit ka naligaw? Kasi mas sinunod mo yung feelings mo kaysa kay Lord. Tama? Bakit ka naligaw? Bakit ka napunta sa ganyang kondisyon ng buhay mo? Kasi mas sinunod mo yung kaibigan mo kaysa kay Lord. Kaya nasira ang buhay. Andiyan po ba tayo? Di ba po, sa isang lugar, tingnan niyo po ito, mahirap mapunta sa anumang lugar na hindi mo pa napupuntahan. Tama? Kaya tayo, meron tayong tinatawag na tour guide eh. Ang tour guide, di ba po, ang duty ng tour guide sa'yo ay yung masigurado na walang masayang na oras, ma-enjoy mo yung tour mo, at hindi ka maligaw, hindi masayang. Makita mo yung beauty ng journey mo. Yan pong ibig sabihin. Do you believe that life is a journey? Okay? So yung journey mo, pag naglakbay ka, kailangan ng tour guide, siya po yung magtuturo sa'yo, ganito, ganyan, ganyan. Kasi bakit? Kapag wala ka pong tour guide, kung ano-ano pupuntahan mo, pumunta ka sa ganito, for example, sa Ilocos, isa lang napuntahan mo kasi nasayang nga dito. Walang nag-tour guide sa'yo eh. Tama po ba doon? At nagkakaintindihan po ba tayo? Pero kapag nag-tour guide, dito po tayo pupunta, dito po tayo pupunta. Okay po, para po hindi masayang oras yung araw, dito po tayo. At ma-enjoy mo po yung tour nyo at makita mo yung ganda ng journey. Tama po ba doon? Sa buhay, ganun din. Kung meron tayong tour guide, kapag pumunta tayo sa ibang lugar, kailangan din natin ng life guide. At ang ating Panginoon yon. Ang ating Panginoon. Sa Bible, sabi niya, the Lord is my shepherd. He leads and He guides. Pag pinagkatiwala mo sa Panginoon ang buhay mo, Lord, not my will, but your will be done. Do whatever you want. Nagpasubmit ka sa kalooban ng Panginoon, nilakaran mo ang kanyang kalooban, makikita mo, ang ganda pala ng buhay. Kaya nga, diba sinasabi natin, life is not beautiful, life with God is. Amen? Ang buhay talagang hindi maganda yan, kasi marami na ang nabiktima. Pero pag nakilala mo ang Panginoon, nagpasakop ka sa kalooban ng Panginoon, makikita mo, ang ganda pala, ang sarap palang mabuhay. Tama po ba doon? Yung journey, nakikita mo yung beauty at hindi ka naliligaw. Ang sabi po sa Psalms chapter 23 verse 3, He leads me in the right paths of His name's sake. And John chapter 10 verse 4, nakalagay rin po dyan, sabi ni Jesus, the good shepherd, He walks ahead of the sheep and they follow Him, for they recognize His voice. Okay? Nare-recognize.
Nag-usap nga kami nakaraan ni Pastora kasi meron daw siya napanood na ang mga sheep pala kahit maghalo-halo yan, okay, kasamang ibang mga tupa, pag umito na raw yung pastol, nagsalita na yung pastol, talaga daw naghahati yan. Okay, pupunta raw talaga yung tupa doon sa kanyang pastol. Kilalang-kilala niya ang tinig ng kanyang pastol. Okay, kung rin, meron kang mga tupa, may mga tupa ako, may mga tupa sila, okay? Sa likod po, no, may mga tupa, no? Okay, pagka pumito ka, lahat ng iyo pumunta sa'yo. Kilala ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. Now, yan ang tanong. Kilala mo ba ang tinig ng ating Panginoon? Nakaka-receive pa ba tayo ng voice ni Lord? Narinig pa ba natin yung voice ni Lord? No? Bilang Kristiyano. Okay? Sabi doon, no? They follow Him for they recognize His voice. I-recognize mo yung voice ni Lord. Kasi hindi ka niya ililigaw. Sundan mo kung ano yung sinasabi niya sa buhay mo. Hindi ka mapapahamak. Amin po ba doon? No? Pangatlo, 5 lang po ito. Ano po yung una? If I bring my heart to Jesus, Jesus show me compassion. Pangalawa, if I choose to follow Him, Jesus leads me in the right direction. Pangatlo, if I get confused and wander off, Jesus finds and brings me back. Okay, marami sa atin to. Okay, sino po dito naibalik na sa kawan ng Panginoon? Alright, no? Tayo po lahat dito ay tupang ligaw eh. Okay? Kaya ang may kanta na, I once lost, but now I'm found. Diba? Anong kanta po yon? Amazing Grace. Okay? Yun po talaga ang exact definition ng grace. I don't care kahit anong ipaliwanag ng tao dyan. Kasi for me, ang grace personal. Pag tinanong ka anong grace sa'yo, hindi naman maintindihan ng tao na God's unmerited favor. It is undeserved. Hindi nila naintindihan. Pero pag sinabi mo, dati akong lugaw, pero sa biyaya at kabutihan ng Diyos, natagpuan at nasumpungan ako. Ako po natin, personal po ang grasya ng Panginoon. Hindi siya subject na pinagkakadibetihan. It's kahit alam mo siya, kung hindi mo talaga personal na naranasan, baliwala yan. Kaya nga napakaganda ng amazing grace na yon. Minsan kang naligaw, pero sa biyaya ng Diyos, ikaw ay nasumpungan. Tama po ba doon? Minsan naging nasira ang buhay mo, pero sa biyaya ng Panginoon, muli niyang inayos at ibinalik ang mga nawala sa iyo. Pinalaya, ginamot, pinagaling, dahil sa kanyang biyaya. So, if I get confused and wander off, Jesus finds and brings me back. Tingnan niyo po ito, Matthew chapter 11, verse 12. If a shepherd has 100 sheep, alam natin to, di ba? And one wanders away and is lost, won't he leave the 99 safe sheep to go search for the lost one? No? Kung meron daw pastol na meron 100 tupa at doon sa 100, meron daw nawawalang isa. Ano daw gagawin ng pastol? Iiwan niya muna ang 99 sa maayos na lugar at pupuntahan niya yung naligaw na tupa. Alam mo, minsan iniisip mo, 'di ba, kapag sa kabila ng mga kasalanan na nagawa mo, pakiramdam mo kapag pumunta ka sa right, ang iniisip mo, si Lord pumupunta na sa left. Tama ba doon? 'Di ba? Iniisip natin kapag pumunta tayo sa north, si Lord pumupunta na ng south. Kasi iniisip natin, bakit pa naman ako bibigyan pansin ng Panginoon? Ang sama-sama ko. Ang dami kong nagawang kasalanan, ang dami kong nagawang kasamaan. Marami akong mga pagkakamali sa buhay. Sa tingin ko, hindi na interesado ang Diyos sa akin. Tama, mali. Naisip niyo ba noon, yung wala ka sa Panginoon, na para bang si Lord, ang gusto niya lang yung mga taong naglilingkod sa Kanya. Si Lord, gusto niya lang yung mga taong umaatin palagi every Sunday, nagbibigay ng tithes and offering. Iniisip natin si Lord, doon lang siya nakangiti sa mga taong yun eh. Doon lang siya concerned sa mga taong yun. Tama, mali. No? Pero dito, sinabi rito, si Lord,
bilang shepherd, iniwan niya po yung 70. Okay? Para daw hanapin yung isang naliligaw. Sa madaling salita, kapag ka nakita mo yung buhay mo na parang wala nang pupuntahan, bigat na bigat ka na at sobrang nahihirapan, tandaan mo to, hindi malayo si Lord sa'yo. Hindi malayo ang Panginoon. Interesado ang Lord sa'yo. Bakit? Nais ng Panginoon na yung tupang naligaw na ikaw at ako, dati po tayong tupang ligaw. Tama po ba doon? Pero dahil hinanap tayo ng Panginoon doon sa madilim nating buhay, ngayon po, nandito na po tayo sa kanyang kawan. Kanina umaawit, sumasamba. Pero alam natin, minsan sa buhay po natin, naligaw po tayo ng landas. Tama po ba doon? Ang kagandahan lang sa Lord, no, hindi lang siya concerned sa mga taong mababait, mabubuti, mga nagbibigay, masisipag, naglilingkod. Concerned din si Lord sa mga taong nahihirapan, sa mga taong nandun biktima, bilanggo ng kasalanan. Nais din ng Panginoon sila rin ay maibalik. Yun ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Kaya wala nga po tayong may pagmamalaki. Kung bakit ka narito, pag binasa mo yung The Story of the Lost Sheep, hindi ikaw talaga nakakita kay Lord, hindi ikaw umanap kay Lord. Kundi si Lord talaga ang nag-pursue na hanapin ka. Totoo. Kaya hindi tayo po pwede dito, Lord, buti na lang, nahanap kita. Hindi. Paano mo siya mahanap? Nasa madilim kang buhay. Kung hindi ka pinuntahan ni Lord doon sa mapanganib na buhay, sa wasak mong buhay, hindi maayos ang buhay mo ngayon. Yes? Amen? Kaya napakabuti po ng mabuting pastol na ating Panginoon. Kasi bakit? Sa tuwing naliligaw po tayo, tandaan mo, minsan inisip natin, si Lord, hinampas ako. Kasi hindi na ako nag-church, binigyan niya ako ng sakit. Ulitin ko, ang rod, hindi panghampambambu sa'yo. Nakuha po natin to? Walang plano si Lord na pukuling ka. Okay? Siyempre sa stop, andyan yung napunta ka sa mga masusukan na lugar, matitinik na dawag. Okay? Na damo. Siyempre nandun ka, anong gagawin niya? Di kakalakayin ka niya. Minsan yung kalakay na yun, disiplina ng Lord yun, hindi para ilayo ka. Okay? Tama pa ba doon? Para ibalik ka sa Kanya. Gagawin ni Lord ang lahat na kahit minsan nasasaktan tayo, maibalik lang tayo sa piling niya. Pero hindi intensyon ng Panginoon na saktan ka lang. Lahat ng ginagawa sa atin ng Diyos ay out of love. Hindi dahil sa galit. Hindi dahil galit ang Diyos sa'yo. Mahal ka ng Panginoon. Kung yun ang tanging paraan para makabalik ka sa Kanya, iaalaw ng Lord yun. Pero yun, yung stop na yun, hindi pa palayo. Hindi yung papunta sa direksyon na masamang buhay, sirang buhay, miserableng buhay, kundi yun yung stop na dadaling ka sa maayos at mainam na buhay. Yan yung stop ni Lord. Ginagawi tayo. Kaya pagka ginagano, di ba yung mga tupa, hindi niya stop yun. Ang rod niya, kapag may mabangis na hayop, talagang pinambabambo niya yan. Talagang nilalaban niya ang kanyang tupa. Siyempre, dahil stick ka, paano ka gumamit ng stick, pag nandiyan yung tupa, gaganin mo lang? Of course, ginaganyan mo yan. Di ba? Pag napupunta sa ibang direksyon. Ginaganyan. Pero hindi mo siya pinasaktan. Dinadirect mo lang siya. Tama po ba doon? Wala naman siguro nagtimon dito ng parang yung may hayop ka na tinitimon mo, ginaganon mo lang, dinidikit mo yung stick. Di ba? Pag hindi ginaganon mo lang yan, yung stop. Pero, hindi para saktan. Para ituwid ka sa landas mo. Sana po ma-appreciate po natin si Lord. Kaya kapag minsan nandun ka sa painful situation, huwag mong isipin na pinapahirapan ka ng Panginoon. Huwag mong isipin na galit ang Panginoon sa iyo. Huwag mong isipin na sinusumpa ka ng Panginoon. No. Binabalik ka lang niya sa tamang landas mo. Kasi kung hindi, masisira buhay mo. Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? Nandiyan ba tayo? Luke chapter 19 verse 10. Sabi ni Jesus, I came to seek and to save those who are lost. Naparito ang Panginoon para daw hanapin at iligtas ang mga makasalanan. Ang mga naliligaw. Alam niyo po, sa Panginoon,
wala siyang pakialam kahit mayaman ka o hindi. Pag wala si Lord sa buhay mo, ang tawag sa iyo, lost. Ibig sabihin, layo sa Kanya, mapapahama ka sa pangwalang hanggan. Tawag niya doon, lost. Okay, sa atin kasi more than na unbelievers eh. Okay, kay Lord, pinaka-tamang term mo dyan, lost. Okay, kaya lang, hindi mo pa pwede sabihin sa tayo, you are lost. Diba? Kaya medyo inano po natin. Pero sa Panginoon, sa mata ng Lord, ligaw yung tao. Okay, kahit mayaman ka, pag wala ang Panginoon sa'yo, ligaw ka. Amen po ba doon? So, I came to seek and to save to those who are lost. Psalms 119 verse 67 to 68. I used to wander off until you, Lord, disciplined me. Ito po yung discipline, not to punish. Notice the word discipline. Ang disiplina, ibinibigay lang yan sa anak. Tama, mali. Di ba po pwedeng paluin yung anak ng kapitbahay mo? Eh, masasakal ka nun, na magulang nun. Ang pwede mong idisiplina, anak mo. At kung nakaranas ka ng discipline, nangangahulugan, anak ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka anak sa labas, anak ka talaga ng Panginoon. Amen po ba doon? Sabi niya, no, look at this, until you, Lord, discipline me. Not to punish me, but to discipline. Pag sinabi kasing discipline, pag tinignan mo yan sa original text po, ang discipline sa Bible, lalo sa New Testament, nakalagay doon, to give you a lesson. Okay? Sa atin kasi pag sinabing discipline, nakafocus tayo sa pain. Tama po ba doon? Yung sinaktan ka, na-disiplina ka tuloy, puro kalatay. Diba? Tama, ganun lang natin. Kay Lord, pag sinabing discipline, nagbigay siya ng lesson sa'yo. Nang sa kayong kapag dumating uli at naharap ka sa isang sitwasyon na alam mo nasaktan ka na, meron ka ng lesson. Meron ka na naunawaan na, hindi ko na kailangan puntahan yan. Diyan na nga ako napahamak. Hindi na ako pwede sumama sa kanila. Diyan na nga ako sa kanila na nga ako napahamak eh. Binigyan ka ng lesson. Kaya nga sa mga matatanda, tama po yung tawag po nila eh. Binigyan ka ng leksyon. Okay, wag kang, hindi sinabi na, ano ngayon, binigyan ka ng sugat ng tatay mo. Hindi. Binigyan ka ng aral. Okay, binigyan ka ng aral. Sabi dito, but now I closely follow your word. You are good and you only do good. So train me in your principles. Wow! No, kapatid, lagi po natin tingnan ng Panginoon na napakabuti po Diyos po sa atin sa mga panahon na hindi natin alam kung saan tayo aapak sa buhay at pakiramdam natin naliligaw tayo, nandyan si Lord, hindi siya malayo sa iyo. Amen? And second to the last, if I fail or fall, Jesus rescues and recovers me. Kapag bumagsak ka, nandyan si Lord, hindi para i-down ka. Para i-rescue ka. Para i-rescue ka. Grabe po si Lord. Bira mo yung rod and stop na to, ganito niya ginagamit. Kapag napilay, kinukuha niya yan, naalaga yung kinikare niya, binabalik niya uli pag maayos na sa stop po niya. Tingnan niyo po ito, Matthew chapter 12, verse 11 to 12. Sabi ni Jesus, if any one of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath, you will not rescue it and let it out? Okay, nakita mo, meron ka sheep, tapos panahon ng araw ng pamamahinga, tapos nandun sa kapahamakan, tingin mo ba hindi mo ililigtas yung sheep na yon? How much more valuable is a man than a sheep? Ganon din ang tao. Di ba po, no? Kaya si Lord po talagang ginagawa niya ang lahat, maibalik lang po tayo sa Kanya. Psalm chapter 71 verse 20, you allowed me suffer a lot, discipline a lot po yan, pagtingin niyo po yan. But you will bring me back from this deep pit and give me new life. Tingnan niyo po, merong negative na nangyari, pero si Lord, pagka gumalaw siya sa buhay mo, may positive. Give me a new life. In Proverbs chapter 3, verse 25 to 26, you never need to be afraid in sudden disaster or hidden troubles that ensnare the wicked, for the Lord is your security. He will keep you safe and keep your foot from getting caught in a trap. Si Lord mag-iingat sa iyo. Tandaan mo, sa buhay mo, hindi ka nag-iisa. Kung pakiramdam mo, may problema ka, parang ikaw lang yun nandyan, hindi po. Nandyan po ang Panginoon para ikaw ay saklolohan. Kaya nga si Lord, sabi natin, He is your Savior. Tama po ba doon? Ang akala ng tao, ang pagiging Savior ni Lord, pang impyerno lang, papuntang langit. Mula sa impyerno, kapahama ka ng tao, papuntang langit. Pag sinabing Savior, hindi lang siya nagsisave ng kaluluwa mo.
Kung merong kang pinagdadat, bagsak na bagsak ka, gusto kang sakluluhan at iligtas ng Panginoon. Diyan. Nung bumaba, nung si Peter po ay papalubog na, nung siya po ay lumakad sa tubig, sinabi niya lang, Lord, help. Andong agad ang Panginoon. Hindi na nanalangin si Peter na napakahaba. Di ba po, minsan tayo napakahaba natin manalangin. Pero nakita natin kay Peter, sinabi niya, Lord, help. Aba, sumasagot si Lord kahit sa maikli mong panalangin na mula sa puso. At kapag habang lumulubog ka, sinabi, Lord, help. Si Lord nandun kagad para sakluluhan si Pedro. Sa pagbagsak po natin, kapatid, naisan Diyos sa sakluluhan po tayo. Amen? And lastly, no, if I trust Him to save me, Jesus keeps me safe. Ano po ibig po sabihin nito, mga kapatid? Sapat po ang Panginoon para po tayo iligtas. Amen? Sino po dito naniniwala ka, sapat po ang Panginoon para po tayo iligtas? Sa kaanumang po pwede nating mapunta na ikakapahamak po natin. Like for example, tingin niyo po ito. Tayo po, naniniwala po tayo, ang makapagliligtas lang sa atin, sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Malinaw sa atin yon. Okay? Kung may magtanong sa'yo, bakit hindi ka tumatawag kay Mary? Bakit hindi ka tumatawag kay San Pedro? Bakit hindi ka tumatawag kay ganito kapag ganito? Kasi kapag tumatawag ka sa iba, nang higit sa Panginoon, nangangahulugan lang, in a sense, na hindi sapat si Jesus para iligtas ka. Kaya tumatawag ka ng ibang padrino. At dahil hindi enough si Lord sa iyo para iligtas ka, in other words, wala ka talagang tiwala at pananampalataya kay Jesus na kaya kang iligtas. Tama mali. Kasi kung tunay kang nananampalataya kay Jesus, para sa iyo, enough si Jesus para iligtas ka. Enough. Yung faith mo na sinabing, Lord, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. At nilagay mo yung pananampalataya mo. Walang ibang ngalan sa ikaliligtas ng tao, Acts chapter 4, verse 12, no, kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Hindi ko kailangan ng anumang pangalan o sino man. Ang kailangan ko lang ay ang Panginoong Jesus. Sapat ang Lord para iligtas ka. May mga bagay na hindi kayang gawin sa iyo ang tao. Yes. Pero merong bagay na kayang gawin ng Diyos sa iyo. Dahil may mga bagay na imposible sa atin. Pero pagdating sa Panginoon, lahat ay posible. Hindi ko man alam kung ano pinagdadaanan mo ngayon. Maybe some of you are broken, in pain, depressed. Nagpunta ka rito kasi nagbabakasakali ka sa pagpunta mo, maiba yung buhay mo. Mawala yung bigat sa kalooban mo. Maging masaya ka uli. Ginanap mo sa iba, sa trabaho, sa negosyo, sa relasyon, sa mga kaibigan, nakakala mo kapag meron ka nun, magiging masaya ka. And yet, nakita mo yung sarili mo. Ang lungkot-lungkot mo pa rin kahit napapalibutan ka ng maraming tao. Nasaan niyo ba yon? Yung bang nasa mall ka, ang dami-daming mga tao, no? May nagtatawanan, may nagiyakan, ay may nagtatawanan, di ba? Tapos ikaw, lumalakad ka, umiyak yung puso mo, kahit napapalibutan ka ng mga tao, ha? Ang lungkot-lungkot mo. Kasi akala mo kasi tao lagi sagot eh. Di ba? Pero may mga sitwasyon sa buhay natin na hindi kayang sagutin ng tao. Kung hindi mo yan dadalhin sa Panginoon, magsasuffer ka ng matagal. Di ba? Sino po dito, yung naramdaman mo na para bang sobrang hirap na ng kalagayan mo, wala ka nang ibang nasabi kundi, Lord, tulungan mo ako. Mapagod na ako. And then si Lord, hindi kanya binigo. After mo manalangin, naramdaman mo kagad yung kapayapaan sa kalooban mo. Naramdaman mo kagad yung yakap ng banal na Espiritu. Na something sa puso mo na biglang gumaang at yung presensya ng Panginoon, doon na nagsimula, nabigyan ka ng bagong buhay. Kapatid, ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. Ang ganda.
Ako po, panalangin ko po ngayong taon, simulan nating sumunod sa Panginoon. Pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Kasi maraming beses baka tayo po yung nasunod eh. Maraming beses baka yung emosyon mo yung nasunod. Maraming beses baka yung mga tao sa paligid mo ang nasunod. O pwede po ba this time, this year, si Lord naman po ang masunod sa buhay po natin. Yung bang nandito tayo, paglabas natin, hindi ang kalooban natin ang nasusunod. Hindi yung pumunta ka sa church, and guess what? After mo mag-church, pinagpag mo lang yung narinig mong mensahe, tapos tuloy ka lang sa buhay mo, sa dati mong buhay. Walang pagbabago po sa ganun kapag ikaw pinasusunod eh. Tama po ba doon? Maaaring sa mga oras na to, habang nakikinig ka kanina, may mga bagay na gusto ni Lord na isuko mo ngayong araw na to. Nak, tama na yan, suko mo na yan. Tapos ka na dyan, hirap ka na, bigat ka na, napapagod ka na, hindi mo na alam kung saan pupunta. Hindi mo na alam kung paano pa sumaya. Today, this morning, God wants to heal your heart. He wants to meet you dun sa pinaka lowest spot ng buhay mo. Diyan, kung nasan ka ngayon, gusto kang katagpuin ng Panginoon. Hindi para pagalitan, kundi para i-rescue at dalhin sa Kanya ng malapit na malapit. Alam niyo po, once na pinagkatiwalaan mo si Lord sa buhay mo, Pastor, paano ba mangyayari pag sinabing kalooban ni Lord na masunod? Ang gagawin ng Panginoon, hihilahin ka niya sa mundo. That's what we call set apart. Hihilahin ka niya sa worldliness, sa mga makamundong bagay. Hihilahin ka niya. Hihilahin ka niya mula sa buhay na makasalanan. Hihilahin ka niya. Saan ako ilalagay? Sa piling niya. At kapag naranasan mo ang pangunguna ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos sa buhay mo, yung grace ng Lord ang magbabago sa buhay mo. Diyan po tayo na bago. Diyan po tayo na bago. Kung nahihirapan ka na, bakit hindi ako masaya sa relationship ko? Maybe this morning, tanong mo sa sarili mo, diyan sa relasyon na yan, sino ba nasusunod? Diyan sa work mo, sino ba nasusunod? Diyan sa karir mo, sino ba nasusunod? Sa pag-aaral mo, sino ba nasusunod? Ang shepherd o ang sheep? Mapanganib na manguna ang tupa sa pastol. Bakit? Kasi po ang tupa, gusto ko pong pag-aralan niyo po siya. Short-sighted po siya. Hindi niya po nakikita yung malayo. Kaya kailangan niya ng pastol sa unahan. Short-sighted po siya. Anong ibig sabihin? Maaaring nakikita mong opportunity na nakabukas ay sa araw na to. Pero hindi mo alam kung ano po pwede at saan ka dadalhin niya sa araw ng bukas. Is it possible na dahil short-sighted ka lang, tinatanggap mo lahat na nagbubukas ng opportunity, na akala mo lahat yun sa Diyos, pero bukas makalawa nakita mo napakalayo mo na sa Kanya. Yung puso mo parang ang layo na sa Panginoon. Hindi dahil lumayo ang Lord. Hindi lumalayo ang Panginoon. Maaaring ikaw humakbang ka papalayo sa tuwing lumalapit siya. Ito yung oras eh. Na Lord, thank you. Biruin mo. Bakit ka narito ngayon? Dahil pinotektahan ka ng Panginoon. Concern sa Lord sa'yo. Andito ka, maayos ang buhay mo. May pinagdadaanan, pero may pinupuntahan. Yan ang buhay na kahit may pinagdadaanan, huwag mong bibitawan. Kasi yung buhay na yan, mayroong pupuntahan yan. May patutunguhan yan. Amen po ba doon? Ang bitawan mo yung nakakapagod na buhay. Hirap ka na, pero pakiramdam mo paulit-ulit lang. Yan talaga, dyan tayo bumitaw eh. Pero kapag ka ikaw nakilala mo ang Panginoon, hindi pinangako ng Diyos na magiging smooth ang lahat, magiging maayos ang lahat, merong mga pagdadaanan, pero meron tayong napakagandang pupuntahan. Amen? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? This morning po, iset mo po yung foundation na nais ng Lord na maging foundation mo sa buhay, ma-establish ka sa buhay. Mga bagay na alam mo na si Lord ang dapat masunod. Hindi nais ng Lord na mag-suffer ka dyan.
gusto ka niyang saklolohan. Ang tanong, gusto mo ba? Hindi nais ng Lord na nakikita ka gabi-gabi umiiyak. Gusto ni Lord na punasan ng luha mo sa iyong mukha. At gusto ni Lord maging masaya ka uli. Ang tanong, gusto mo ba? Hindi nais ng Lord na makita kang pagod na pagod, bigat na bigat, hindi mo alam kung saan pupunta yung buhay mo. Pero si Lord, meron siyang ino-offer sa iyo. Isang buhay na may kabuluhan at layunin. Ang tanong, gusto mo ba? Gusto mo ba? Yan ang puso ng mabuting pastor. Kung bakit ka narito, alam mo ba, marami nang umatake sa iyo eh. Maaaring ikaw, dapat, biktima ka na eh. Siguro hindi mo na narating itong 2024 na to. Siguro baka huminto ka na. Siguro baka lulong ka na. Ibig sabihin na lulong na, nabiktima ka na ng kaaway sa mga bisyo, sa maling relasyon. Pero dahil yung road ng Lord, iningatan ka. At yung stop ng Lord, dinirect ka, ginaid ka. Nakita mo pa rin sarili mo ngayong umaga nandito. Why? Because God, our Lord Jesus Christ, He is the good shepherd. He loves you and He cares for you. He cares. Dali mo lahat. Bigay mo ang lahat. At ngayong umaga, lalabas ka, di ka lang nakapakinig. Kundi nandun sa iyo yung gaang sa kalooban. Lord, yung mga alalahanin ko, ba't ako matatakot? Ikaw ang aking mabuting pastor. Lord, ikaw mag-iingat. Lord, hindi ko alam kung anong mangyayari sa taong ito. Pero sa buong taong ito, Lord, isa lang ang gagawin ko. Pagkakatiwalaan kita. Yun lang ang aming kong magagawa. Pagkatiwalaan ka. Kasi alam mo kung saan ako dadalhin. Amen. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Hayaan po ninyo, Panginoon, ang buhay po namin ay makita mong lumalakad sa iyong kalooban, sa iyong salita, sa iyong kagustuhan. Mangyari po sa amin, Lord God, yung plano mo, yung inihanda mong mga bagay para sa amin. Salamat dakilan Diyos sapagkat ang buhay po namin ay minsan nang naligaw, minsan nang nasira at naging miserable. Pero dahil sa biyaya mo, hinanap mo kami sa bagsak naming kalagayan at dinala mo, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong paanan, at ngayon ay pinapangalagaan. Panginoon, salamat po. Dahil anumang tangka ng kaaway sa aming buhay, dahil ikaw ang nagbabantay sa amin, ikaw ang nag-iingat sa amin, Panginoon, no weapon formed against us shall prosper, shall succeed. Because you are with us and for us. So no one can stand against us, Lord God. Panginoon, sa iyong mga kamay, hindi kami maaagaw ng kaaway. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa pangungunan niyo po sa buhay po namin. Salamat po sa pangangalaga niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po maging sa pagdidisiplina niyo po sa amin para itama po kami, para i-guide po kami, Panginoon, sa buhay na may kabuluhan. Niluluwalhati ka po namin, O Diyos, at tinadakila at pinapupurihan sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Come on, let's worship the Lord. Christ, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Oh, and if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Oh, and if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We will sing the song forever and amen. And the angels
angels cry, holy, whole creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Is your name that is above every name, Jesus? Because your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions and all powers and positions. Your name stands above them all. Oh Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions, and your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing today, hear your people sing, holy, to the King of Kings.